Kung ganun tatang, wala pa sa kalingkingan ang lahat ng nalalaman ko mula sa inyo. Marami pa pala akong kakaining bigas. Wika ni G-Boy. Oo, G-Boy. Marami ka pang kakaining bigas. At tungkol naman sa pagkain, magsaing ka na muna at mag-ihaw ng tuyo nang makakain na tayo. Tugon ni Manong Pandan. Habang naghahanda ng makakain, inisip ni G-Boy kung ano ang gagawin kung sakaling makarap ang mga mongha. Kahit nasapag na, hindi nito maiwasang magtanong kay Manong Pandan tungkol sa mga mongha. Manong, nagkaroon na ba kayo ng inkwentro sa mga mongha? Tanong ng binata. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin naaalis sa isip mo ang tungkol sa mga mongha. Nagkaroon ako ng isang malapitang engkwentro sa mongha, pero hindi sa isang laban, kundi sa panggagamot. Kakaiba ang kanilang pamamaraan dahil gumagamit sila ng enerhiyang nasa paligid. Bata yan sa aking obserbasyon. Pagpapaliwanag ni Manong Pandan. Enerhiya? Paano po nila nagagawa yun, Manong? Paano nilang naiipon ng enerhiya sa paligid at nagagamit sa panggagamot? Ay nako, iniisip ko palang parang hirap na ako . Tugon ni G-Boy. Lahat ng mga aral, G-Boy, may kaakibat na pagsasanay. Masuring obserbasyon sa mga bagay-bagay at tamang disiplina. Ito ang paraan para magawa mong magtagumpay. Hindi lang sa ating larangan, kung hindi sa lahat ng aspeto ng buhay. Iho, ang mga mongha ay sinanay simula pagkabata upang maging handa sa pagtahak ng daan patungo sa pagiging ermitanyo. Marami ang sumusubok, pero iilan lang ang nakakapasa, at ang mga nakakapasa kailangan pang dumaan sa pagsasanay upang mahubog ang kanilang pagkatao, mapa espiritual o pisikal. Wika ni Manong Pandan. Natagalan sa pagkain ng dalawa dahil punong-puno ng katanungan si G-Boy. Ramdam ng matanda ang pagnanais ng binatang matuto. Sana magkaroon ako ng pagkakataong masaksiyan ng isang mongha sa kalagitnaan ng isang gamutan po. Wika ni G-Boy. Talaga bang gusto mong makakita ng totoong mongha? Ay pues, sumama ka sa akin sa susunod na araw. Pupunta ako sa kabilang bundok. Malapit na doon ang lugar kung saan sila namamalagi. Tugon ni Manong Pandan. Tuwang-tuwa ang binata at mabilis itong kumilos para ayusin ang pinagkainan. Halos hindi makatulog ang binata dahil sa sinabi ng maestro. Kinabukasan ay tinanong niya ito kung kailan aalis, ngunit ang naging tugon nito. Magantay ka lang. Sasabihan kita. Ilang araw na paulit-ulit ang ganitong ugali ni G-Boy hanggang sa naalibadbara na ang maestro. Napilitan nitong tuparin ang kanyang sinabi. O siya, sige na nga. Bukas maaga kang gumisig at dadaling kita sa lugar kung saan namamalagi ang mga mongha. Wika ni Manong Pandan. Hindi naman magkamayaw si G-Boy. Para itong batang nagtatatalon, niyayakap ang maestro. Kinabukasan gaya ng sinabi ni Manong Pandan, maagang nagpakulo ng tubig ang binata upang makapagkape. Inihanda na din ito ang mga dadalhin at ang kanyang maliit na libreta. Ibinigay ito ng maestro para kung sakaling may bago siyang matutunan o matuklasan, maaari niyang isulat. Pagkatapos magkape, kaagad na silang lumakad. Habang nasa daan hindi nagsasalita ang binata. Masuri nitong tinatandaan ang bawat detalye ng lugar sa kanilang dinadaanan, lalong-lalo na ang kabundukan. Itinatala at ginuguhit niya ito sa isang kulay puting tela.
na nagsisilbing mapa kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na makabalik siya sa lugar. Ngunit sinaway ito ng matanda. Nako J-Boy, nagsasayang ka lang ng oras sa pagguhit. Minsan lang nagpapakita ang lugar na ito. At sa oras na umalis tayo, hindi mo na ito matutuntun. Sinadya itong gawin ng mga monga nang sa ganon na hindi sila mabulabog. Wika ni Manong Pandan. Napakadamot naman pala ng mga mongha na yan. Bakit ayaw nilang magpabulabog? Tanong ni G-Boy. Hindi sa madamot ang mga mongha. Nangangailangan ng matinding konsentrasyon ang kanilang ginagawa. At sa oras na mabulabog sila sa kalagitnaan nito, maaaring masira ang lahat at bumalik sila sa umpisa. Tugon ni Manong Pandan. Ano naman pong masama kung babalik sila sa umpisa, Manong? Ganun naman talaga dapat, diba? Pag nagkamali ka, uulitin mo lang. Muling tanong ni G-Boy. Hindi mo nauunawaan ang ibig kong sabihin. Daang taon ang ginugol ng isang mongha bago niya maperpekto ang isang pamamaraan sa panggagamot. Kaya sa oras na magkamali, wala na silang pag-asang humakbang paabante patungo sa daan ng pagiging ermitanyo. Nanlaki ang mga mata ni G-Boy dahil hindi nito akalaing ganong kaseryoso ang pagiging isang monga. Napagtanto na talagang marami pa siyang dapat matutunan sa buhay. Ilang sandali pa narating nila ang isang malawak na kapatagan. Napapaligiran nito ng matataas na bangin. At sa pinakagitna, may pamayanang sarado ng mataas na pader. Gawa ito sa kahoy. Maririnig mula sa labas ang mga inkantasyon na inaawit ng ilang kalalakihan. Nandito na tayo sa lugar ng mga mongha, J-Boy. Kaya umayos ka at huwag gagawa ng kahit anong ikakagalit ng mga ito. Kung ayaw mong maging palaka at gawing sangkap sa ginagawa nilang gamot. Wika ni Manong Pandan. Tumango naman si G-Boy at dahan-dahang pumasok ang dalawa sa maliit na trangkahan. Napakapayapa ng mga tao dito. Halos wala kang maririnig na nag-uusap. Maliban na lang sa mga guro na nagtuturo sa mga paslit. Nagtaka si G-Boy sa suot na damit ng mga ito. Mahabang itim na tela at may kulay gintong bandana. Halos lahat ng naroon ay ganun ang suot. Maliban sa 5 kataong nakita ni G-Boy na dumaan sa kanilang harapan. Napansin ko lang, Manong. Halos lahat ng nandito, pare-pareho ng kasuotan. Maliban sa 5 taong yun, no? Alam niyo po ba kung bakit? Depende sa kategorya ng iyong kaalaman ng magiging kasuotan mo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, marami ang sumusubok. Sila yung mga nakakulay itim. Iilan lang ang pumapasa. Sila naman yung nakasuot ng kulay puting kasuotan. Tugon ni Manong Pandan. Kung ganun, sa dinami namin ng tao dito, 5 lang ang maaaring makapasa? Tanong ni G-Boy. Maswerte nga merong 5. Kadalasan wala. Halika, may pupuntahan tayo. Muling wika ni Manong Pandan. Nagtaka si G-Boy dahil sinundan nila ang 5 kalalakian. Nagulat ang binata. Nang huminto sa paglalakad ang mga ito at nilingon sila. Maligayang pagbabalik, Apo Pandan. Mabutit nakadalaw ka sa aming munting kanlungan. Wika ng isa sa mga kalalakian. Kagad namang yumuko si Manong Pandan. Ngunit nang tignan nito si G-Boy, nakatayo lang ang binata habang nakatitig sa lalaking nagsasalita. Dali-dali nitong hinawakan sa ulo si G-Boy at pilit na iniyuko. Magbigay galang ka, ugok!
Isang mataas na ermitanyo ang karap mo. Siya si Apo Bunsod. Ipagpauman ninyo ang inasal ng aking mag-aaral. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Wika ni Manong Pandan. Walang anuman. Dati mo itong tahanan, kaya maaari kang bumalik anumang oras mo naisin. Sumunod kayo sa akin. Nakahanda na ang hapunan. Kaagad namang naglakad ang 5 kalalakian. Sumunod na din sina Manong Pandan. Ngunit nagtaka ang binata sa mga narinig. Dahil ugali nito ang pagiging mausisa, muli niyang tinanong ang matanda. Narinig ko po yung Bunsod. Apo Pandan ang tawag sa inyo. Manong, meron po ba kayong hindi sinasabi? Napabuntong hininga si Manong Pandan. Nilingon ang binata. Kaya nga nandito tayo para masagot ang katanungan mo. Maya-maya lang ay pumasok sila sa isang malaking kwarto. Nakaupo na doon ang napakaraming tao. Wala na halos maupuan. Ngunit nakita ng binata ang isang maliit na mesa. Sumunod na kayo sa akin. Dito tayo mauupo. Masyadong madami ang sumusubok sa siklong ito. Sana lang marami rin ang pumasa. Wika ni Bunsod. Naupo ang mga ito sa bakanting mesa. Pinagtinginan ng lahat si Jiboy. Sandali lang. Bakit sila nakatingin sa akin, Manong? Tanong ng binata. Nasusuya sila sa'yo. Dahil ang upuang ito ay para lang sa mga matataasang katungkulan. Kumilos ka na. Doon ka sa sahig ba upo? Biro lang. Ang pakit na buka mo ah. Naninibago lang sila sa'yo. Kaya hayaan mo lang. Lilipas din yan. Tugon ni Manong Pandan. Matapos kumain, nag-ikot sa paligid ang dalawa kasama ang 5 kalalakian. Kinuha naman ng binata ang pagkakataon para muling tanungin si Manong Pandan. Manong, dito ka din ba nanggaling? Bakit ka nila tinawag na apo? Hindi nagsasalita ang matanda. Ngunit huminto si Bunsod at humarap kay Jiboy. Halika binata, sumama ka sa akin. May mga bagay akong gustong ipakita sa'yo. Wika ni Bunsod. Sumunod ka na, J-Boy. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan si Apo Bunsod. Hindi naman siya nangangain ng buhay. Napakamot ng ulo ang binata. Kaagad na sinundan si Bunsod. Marahil marami kang katanungan sa isipan. Huwag kang mag-alala dahil masasagot ang lahat ng yan. Pero bago ang lahat, may tanong lang ako. Bakit mo piniling sundan ang yabag ni Apo Pandan? Tanong ni Bunsod. Simple lang, Teka. Oo nga no. Ano nga bang dahilan? Tugon ni Jiboy. Kagaya ka nga ni Apo Pandan. Mamaya mo na sagutin ang tanong na yan. Isa sa mga tanong mo ay kung bakit tinatawag na Apo si Apo Pandan. Wika ni Bunsod. Yun nga yung kanina ko pang tinatanong sa kanya. Pero wala naman ako makuhang sagot. Yon ay sa kadahilanang ayaw niyang buhati ng sariling bangko. Bago pa man namin makilala si Manong Pandan, isa na siyang mahusay na manggagamot. Ngunit ninais niyang madagdagan ng kaalaman tungkol sa organikong pamamaraan. Ibig pong sabihin, nagsanay din si Manong Pandan sa lugar na to?
Hindi, binata. Isa si Apo Pandan sa mga nagturo sa amin ng mga pamamaraan at bilang kapalit. Ibinahagi naming mga mongha ang aming kaalaman, lalo na sa mga halamang gamot. Si Manong Panda naman ang nagturo sa amin kung paanong gumamit ng mga orasyon. Pag-uusap ng dalawa. Nagulat si G-Boy sa mga nalaman. Hindi nito akalain na ganun kalaki ang naging impluwensya ni Manong Pandan sa mga mongha. Ang totoo, nandito po ako para matuto mula sa inyo. Hindi ko naman po kasi alam na maestro ko din yung nagturo sa inyo. Hindi naman lahat ng nalalaman namin ay mula sa kanya. Ang katotohanan, may mga sarili kaming kaalaman. Inihalo lang namin sa mga naituro niya para makabuo ng panibagong kaalaman. Marami din ako natutunan sa kanya pero alam kong wala pa sa kalingkingan ng mga nalalaman ko kung ikukumpara sa inyo at saka hindi na ituloy ni G-Boy ang sasabihin dahil biglang tumawa ng malakas si Bunsod. Huwag mong maliitin ang sarili mo, binata. Dahil hindi totoo yan. Maaari ko din sabihin na wala pa sa kalingkingan mo ang nalalaman ko. Alam mo kung bakit? Dahil lahat tayo may kanya-kanyang katangian, kanya-kanyang pamamaraan. Maaaring meron ka nang wala ako at meron din ako nang wala ka. Isang bagay na sinadya ng may likha, alang-alang sa balanse. Balanse? Palagi ngang nababanggit sa akin ni Manong Panda ng tungkol sa bagay na yan, pero hindi ko naman maunawaan. Hindi sa hindi mo maunawaan. Ayaw mo lang unawain. Buksan mo ang isipan mo sa lahat ng posibilidad ng buhay, G-Boy. Huwag kang huminto at magpaikot-ikot sa loob ng kahon. Lumabas ka at subukang silipin ang mundo sa labas. Doon mo palang masasagot ang tanong kung bakit mo piniling sumunod kay Manong Pandan. Napangiti na lang ang binata. Bagaman hindi nito aktwal na nasaksihan ang kakayahan ng mga mongha, napuno naman ng bagong kaalaman at pangaral ang kanyang isipan. Ngunit nanatili pa rin ang katanungan sa isipan nito. Ilang sandali pa, muli nang nagkita sina Manong Pandan at G-Boy. O ano? Kumusta naman? May natutunan ka ba? Tanong ni Manong Pandan. Meron po, Manong. Pero nananatili pa rin sa akin yung tanong ni Bunsod. Ano daw po ang dahilan ko kung bakit ako sumunod sa yapak nyo? Wika ni G-Boy. Ikaw na mismo ang makakasagot ng katanungan na yan kapag handa ka na. O paano? Handa ka na ba sa susunod nating pupuntahan? Tanong ni Manong Pandan. Opo, Manong. Hindi na nga ako makapag-antay. Maya-maya pa, lumabas ng kwarto si Bunsod at inaya ang mga itong umalis. Kung handa na kayo, sumunod kayo sa akin. Dinala sila ni Bunsod sa isang silid kung saan maraming tao. Nakikita ni G-Boy na tila nagsasanay ang mga ito sa paggamit ng kanilang enerhiya. Tignan mo ang mga mag-aaral na yan. Sinusubukan nilang gamitin ang enerhiyang nasa paligid. Ginagamit ito sa panggagamot. Wika ni Manong Pandan. Laking gulat ni G-Boy nang biglang hiwain ng isa sa mga mag-aaral ang kanyang palad. Hinayaan itong magtugo. Itinapat ng mag-aaral ang isa pang kamay sa sugat at huminga ng malalim. Nanlaki ang mga mata ng binata
nang makitang unti-unting nagsasara ang sugat sa kamay nito. Teka, paano nangyari yun? Saan napunta yung sugat? Tanong ni G-Boy. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ang paligid natin ay punong-puno ng enerhiya, kagaya ng ating katawan. Enerhiya din ang nagpapatakbo at nagpapakilos sa atin. Wika ni Bunsod. Habang naglalakad, inaya nito si G-Boy na lumapit sa isa sa mga mag-aaral para makitang mabuti kung ano ang ginagawa nito. Muling nagulat ang binata dahil nagawa nitong buhayin ang patay na kuneho. Ano bang nangyayari? Mga mangkukulam ba kayo o may sa demonyo? Paano niyong binubuhay yung patay na hayop? Tanong ni G-Boy. Sa sobrang lakas ng boses nito, napaangat ng tingin ang mga mag-aaral. Sabay-sabay sumenyas ng katahimikan. Ang pagbuhay ng patay, isang uri ng mataas na kakayahan. Nangangailangan ito ng mataas na konsentrasyon at malakas na koneksyon sa enerhiyang nasa paligid. Mahirap unawain kung sasabihin lang ito sa iyo, G-Boy. Halika, bakit hindi mo subukan? Tugon ni Bunsod. Napatingin naman si G-Boy kay Manong Pandan. Tumangulang ito bilang pagsang-ayon. Sa tingin ko, hindi pa ako aray! Biglang hiniwa ni Bunsod ang kanyang palad. Gawin mo ang dapat mong gawin para mapatigil ang pagdurugo. Dahil kung hindi, wala akong magagawa para sa'yo. Walang tutulong sa'yo sa aktwal na laban, G-Boy. Maging ang maestro mo, hindi makakagawa ng paraan para sa'yo. Wika ni Bunsod. Wala ka naman sa ayos oh. Papatayin mo ba ako? Tanong ni G-Boy. Talagang mamamatay ka kung puro kang ngawa. Kaya kumilos ka. Paganahin ang isipan mo, G-Boy. Hindi ba nandito ka para matuto? Ngayon wag mong sayangin ang pagkakataon. Tugon ni Bunsod. Kagad itong naglakad palayo. Naiwan namang taranta si G-Boy dahil napakalakas ng agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Mag-isip ka, G-Boy. Anong gagawin mo kapag may sugat ka? Wika ng binata sa sarili habang iniikot ang tingin sa paligid. Nakakita ito ng maliit na pisi. Dali-daling tinalian ng kamay para mapatigil ang dugo. Nang matali na ito ay muling nag-isip ang binata ng susunod na hakbang. Ngunit walang pumapasok sa isipan kung hindi ang pangambang tuluyan siyang maubusan ng dugo. Hanggang sa maalala nito ang tinuro ni Manong Pandan. Muling narinig ng binata ang mga salita nito sa isipan. Ikaw ang higit na nakakakilala sa katawan mo. Alam mo kung kailan papakilusin ang lahat ng parte nito. Kaya ikaw lang ang makakapagpagaling sa sarili mo. Matapos maalala ang mga sinabi ng matanda, ipinikit ni G-Boy ang kanyang mga mata. Inilapat ang kamay sa sugat. Marahang hinaplos pa itaas. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa maramdamang unti-unti itong naghihilom. Ito ang isa sa mga sikretong itinuro sa kanya ni Manong Pandan. Muling lumapit si Bunsod sa binata at tinignan ang sugat nito. Magaling ang nagawa mo. Alam mo, G-Boy, matagal mo nang natutunan ng mga itinuro sa amin ni Manong Pandan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Lahat ng nakikita mong pinag-aaralan ng mga taong ito, mula sa kaalaman ni Manong Pandan. Wika ni Bunsod. Matagal ko nang nagagawa ang ganitong pamamaraan.
pero hindi ko alam kung paano ito gumagana. Tugon ni G-Boy. Ito ang isang ehemplo ng pagmamanipula ng enerhiya sa paligid. Nagagawa mong ipunin ang natitira mong enerhiya sa katawan. Iniipon ito sa bahaging may pinsala at inuutusan itong maghilom. Paliwanag ni Bunsod. Dito na naunawaan ni G-Boy ang lahat at kung gaano kalaki ang papel na ginagampanan ng maestro sa lugar. Matapos mag-ikot sa paligid at makita ang kabuuan ng templo, kaagad nang nagpaalam ang dalawa dahil papasikat na ang araw. Sa oras na mangyari ito ay kasama silang maglalaho ng templo. O ano, J-Boy? May mga natutunan ka naman ba? Tanong ni Manong Pandan. Sa totoo lang, Manong, wala po eh. Naituro niya na po sa akin ang lahat ng ipinakita ni Bunsod. Hindi ko nga lang nagawang mapagtanto ng mas maaga. Mas simple palang pamamaraan ng pagtuturo niyo kaysa sa pamamaraan ng mga mongha. Tugon ni G-Boy. Tama ka. Pero alam mo ba kung bakit ganon ang paraan nila ng pagtuturo? Muling tanong ni Manong Pandan. Bakit nga ba nila pinahihirapan yung mga sarili? Kung pwede naman nilang sundin ang simpleng pamamaraang itinuro mo sa kanila. Tanong ni G-Boy. Yun ay sa kadahilanang mas nais nilang unawain ang tamang proseso ng bagay-bagay. Para mas maipaliwanag nila ng maayos ang mga ito sa susunod nilang mag-aaral. Halika na, abutan tayo ng liwanag. Wika ni Manong Pandan. Pagkarating sa tahanan, kagad natulog ang binata. Pagod na pagod ito sa buong araw ng pag-ikot sa templo ng mga monga. Bandang hapon nang magising ang binata dahil sa narinig nito ang pag-uusap ni Manong Pandan at ng isang babae. Dali-daling lumabas ang binata. Nakita ang kausap ng maestro. Walang iba kung hindi ang ina ni Angie. Mabuti naman at nagising ka na, J-Boy. Naparito ang ina ni Angie. Nangangailangan daw ng tulog. Wika ni Manong Pandan. Bakit po, Aling Tasha? Ano pong nangyari? Tanong ni G-Boy. Si Angie, J-Boy. Hindi maganda ang lagay niya. Maaari mo ba siyang puntahan sa bahay upang tignan? Tugon ng ginang. Sandali lang po, magpapalit lang po ako ng damit. Kukuha po ako ng mga kagamitan. Matapos maghanda, kaagad nang lumakad ang binata papunta sa tahanan nila Angie. Ngunit laking gulat nito dahil nakasunod sa kanila si Manong Pandan. Sandali lang, J-Boy. Mas mabuti sigurong sumama na ako sa inyo. Ibang nararamdaman ko. Kinakabahan ako. Wika ng matanda. Yan nga din po yung gusto kong sabihin sa inyo, Manong. Parang hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari. Aling Tasha, ano po ba talagang nangyari kay Angie? Tugon ng binata. Hindi ko rin maipaliwanag, J-Boy. Kagabi inaapoy siya ng lagnat. Tapos kaninang umaga, narinig namin siyang sumisigaw sa kwarto. Akala ko naman ay nakikipagbiruan lang sa alaga niyang pusa. Kaso bandang huli, iba na yung sigaw niya eh. Kaya naman inakyat ko na. Nakita kong punong-puno ng dugo yung higaan ni Angie. May mga sugat na siya sa katawan. Pagpapaliwanag ni Aling Tasha. Wala naman po kayong ibang nakita bukod sa mga sugat? Tanong ni Manong Pandan. Wala naman po, Manong. Pero nung buksan ko yung pintuan, may kulisap na nagliparan palabas. Sinasabi ko na nga ba? Bilisan mo, J-Boy. Nasa panganib ang buhay ng kasintahan mo. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Manong?
Bakit po? Magandang gabi mga kabayan. Kung sakaling gusto nyong i-upload na natin mamayang 8 p.m. yung next episode, comment game para alam ko kung makikinig pa kayo mamayang 8 p.m. Salamat.